Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps ay ipapakita ko sa inyo muli kung paano ko na ito isasaayos kasi wild na mga paps, ano? Kung makikita nyo wala na sa forma, sobrang haba na ng mga branches. So mag-cut back tayo at magpupruning, ano? At saka isasaayos yung mga branches ulit nitong aking bonsai material na Ficus microcarpa. So tara mga paps at samahan nyo ako mga paps. So mga paps, ipapakita ko muna sa inyo yung base nya. Ayan, napakagandang material. Ito na yung back. Tapos yung front nya, ito, napakaraming aerial roots. So dyan tayo mag-uumpisa mga paps, dito sa aerial roots. Tatanggalin ko yung mga aerial roots na hindi kailangan para mas malinis tingnan, ano? Kasi kung mapapansin nyo to mga paps, ito yung trunk line nya. Tapos merong isang aerial roots dito na parang karugtong na ng trunk line. So pag lumaki po yung aerial roots na yan, pangit tingnan, mawawala yung basic na S-shape nitong material. So dyan tayo mag-uumpisa mga paps. So tulad nga ng sabi ko mga paps, dito tayo sa aerial roots. So lilinisin ko muna. So itong unang-unang pangit sa aking paningin, ano, itong isang aerial roots na yan, malaki na siya. So pag lumaki yan, magiging karugtong yan ng trunk line, kaya hindi maganda, kaya tatanggalin ko yan mga paps. So nag-serve na naman yung kanyang purpose na rin naman, no? Nag-serve na yung kanyang purpose para magbigay ng growth doon sa trunk. So tatanggalin ko na yan siya. Hindi na maganda, hindi maganda pag lumaki pa ng lumaki. Yung ibang aerial roots, yan, tingnan kung makikita nyo mga paps, sobrang stable na. So itong mga ibang aerial roots na dangling na, hindi na maganda. So tatanggalin ko na yung mga yan. Magpapadumi na lang yan mga paps sa ano, sa kanyang itsura, no, sa kanyang style. Ito okay na to. Itong isa, itong mga aerial roots na galing na dito sa taas, tatanggalin ko na yung mga yan. Hindi na to kailangan. Ito okay na to. Itong isa. So itong mga kumakapit na yan mga paps sa trunk nya, yung mga nakadikit na yan sa trunk na aerial roots, maganda po yan kasi later on ay magpupuse po yan dyan sa trunk. Lalaki yung trunk nya, so isa yan sa magpapalaki sa trunk, kaya hindi ko yan tatanggalin. Tatanggalin ko itong mga nakalaylay galing sa taas, pinakataas na, no? Yun ang pangit. Yan. So bali malinis na. Ang susunod na gagawin ko mga paps ay tatanggalin ko muna itong mga ano, itong mga previous na wire kasi bumao na siya masyado sa kanyang katawan. So tatanggalin ko muna yan para i-rewire ko naman siya, no, kung kailangan. So pero hindi ko na mga paps ipapakita sa video para hindi masyadong tumagal, ano mga paps. So yan na mga paps, at natanggal ko na yung mga wire nya. So kitang kita na wala na talaga sa forma, no. At saka ayan na nga, at wild na. So kailangan na talagang mag-rewire, tapos mag branch selection at mag pruning na rin. So unang-unang gagawin ko naman sa pagkatapos ng pagkatanggal ng wire ay mag branch selection ako. So tatanggalin ko mga paps itong mga branches na tumubo malapit dito sa base, sa mga base ng bawat branches, ano, bawat primary branch. Hindi po yan kailangan, papadumi lang po yan. So tatanggalin ko yung mga maliliit na yan.
Kasi para makita yung structure ng branches. Napakaganda mga paps ng material na to. Napakadaling alagaan at napaka-rewarding ano mga paps. So usually mga paps, ang pagka nagwo-workshop ng mga bonsai ay nag-defoliate para kitang kita yung mga branches ano mga paps. So sa akin naman kaya hindi ako nagde-defoliate kasi ayaw kong maputol yung growth nya. Gusto ko tuloy-tuloy yung growth kasi pag tinanggalan mo mga paps ng dahon ay automatic titigil yung growth nya kasi wala nang dahon. Doon sa dahon po nagsisimula yung mga gumagawa ng nutrients yung halaman. So sa akin naman, kung pwede namang hindi i-defoliate, hindi na lang ako nagdi-defoliate para tuloy-tuloy po yung growth nya. So imbis na gumawa ng panibagong dahon ay itutuloy na lang nila. So pagdating dito mga paps, dito tayo sa branch na to, bali meron siyang multiple branches dito sa isang spot. So kung mapapansin nyo to, merong isa dito, meron ditong isa, meron din dito sa taas. So magtitira lang ako ng dalawa. So gusto kong itira itong outer ito, tapos itong nandito sa likod. So tatanggalin ko ito mga paps, itong pinaka leader nya, tapos dito. Kasi pangit yung ganyang branches mga paps, yung multiple branches sa isang pwesto. Yan, so dalawa na lang natira. Kung mapapansin nyo, nag-divide sila sa dalawa. So mamaya na ako mga paps magpo-pruning yan titingnan natin kung anong kalalabasan. So yan, pumunta tayo rito sa taas. Itong isa na to ay kailangan na lang i-wire. Ito i-wire din. Wire din to. So dito tayo sa isa. Itong isa sobrang haba, so nabawasan ko na mga paps dito ng branches dito sa may kanyang base. So may iniwan akong iba, titingnan ko kung magagamit ko yan. So pagdating dito ganun din, kung mapapansin nyo rin to mga paps, tulad nung ginawa ko kanina. Ayan, may multiple branches. Ayan, sa iisang spot. So ito sobrang laki na, tatanggalin ko na yung malaki na yan. Yun. Ito namang isa, ito kung nakikita nyo yan mga paps. Ito pong isa na to, meron siyang pahaba dito. Ito. So puputulan ko na siya, meron namang mga branches dito. Pupruning ko na siya. Yan. Meron dito sa ibabaw. Ito. Yan, meron dito po sa ibabaw. Itong nakahawakan ko na yan. So tatanggalin ko yan. Tatanggalin ko na rin itong mga dahon na yan, mga leaves sa ilalim. Tapos meron din ditong ito pa, meron pang isang pataas. Ayan yan. So tatanggalin ko rin yan mga paps. So ayan. So pagdating dito sa branch na to, sobrang haba na. Yan So ipopruning ko na rin yan. Mabawasan natin ng hanggang dito. Yun. Para mayroong magandang tapering So wag mag-alala mga paps, pag nagpuputol po tayo ng sanga sa ficus ay magbibigay po yan ng mas marami. Ito ay sobrang haba na rin. Pinag-iisipan ko kung i-bend ko lang siya, pero sa tingin ko ay kailangan ng i-pruning
So tanggalan din natin ng konti hanggang dito. Ayan. So meron pang isa dito. Yan. Kung nakikita nyo to mga paps, yung branch na yan, meron siyang maliit dito sa ilalim. Yan. Nakikita nyo po ba yan? Ito. Kung nakikita nyo to, ito yung main branch. Ito po yung main branch. Tapos may branch dito sa ilalim. So gagawin kong itong branch na to, ito ang gagawin kong karugtong nya. So tatanggalin ko po itong main branch na yan. So yan, kung makikita nyo, ito na yung karugtong nya na branch. Maliit na yan. So ayan, nakapag pruning na. So bago tayo mga paps pumunta doon sa taas, sa apex, iwa-wire ko muna yan para makita ko kung anong structure. So sa pag-wire mga paps, iniiwasan ko yung mga part na posibleng pagtubuan ng panibagong shoots, ano? Para pag may tutubo po na bagong branch doon, bagong shoots, hindi po natatakpan ng wire, ano? Baka kasi magamit natin mga paps yung bagong tubo. Sayang naman. Sayang naman kung natatakpan ng wire. Sa pagwa-wire naman mga paps ay marami namang nagbibigay ng tutorial. At saka meron na rin naman akong mga nabanggit kung paano po mag-wire sa ibang mga video na in-upload ko. Bisitahin nyo na lang mga paps para makita nyo, para malaman nyo doon sa mga hindi pa po marunong mag-wire. Itong mga malalaki na to, gagamitan ko na itong mga paps ng heavy gauge 5mm wire, ano? Kasi hindi na po yan kaya ng maliliit na wire. So kung mag-wire ako mga paps, hindi ko masyadong hinihigpitan para magkaroon ng room for growth yung branches. Hindi agad po kakagat doon sa yung wire, hindi agad kakagat doon sa branches. Sakali man na lumaki po yung branches niya. So ang ginagamit kong mga wire mga paps, ano, marami po palang nagtatanong sa akin kung ano yung wire na ginagamit ko kadalasan, ano, anong size ng wire. So pinaka heavy gauge ko na po mga paps itong 5mm, tapos 2 and 3mm yung ibang gamit ko na wire. So sa pinakamalaki mga paps, pinaka heavy gauge na sa akin itong 5mm na wire. So ugaliin po natin mga paps na tatanggalin natin yung sobra para na rin po sa safety natin, ano, kasi baka sumabit po sa atin yan, medyo matalim yung wire.
Ayan po mga paps, at tapos ko nang mai-redistribute mga paps, ma-distribute yung mga branches, lower branches niya. Merong back branch, may mga branches sa sides. So pupunta na po ako dito sa apex, kung nakikita nyo dyan mga paps, ito yung back nya. So 3-dimensional na. Di pa po ako pumupunta sa apex, dyan pa lang. So ngayon pupunta po ako ngayon sa apex. So dito na ako mga paps sa apex, So ang apex mga paps ay not necessarily ay isang branch lang. So consist po yan ng maraming branch na nasa top part, nasa top part na dapat ay magpo-form siya ng triangular shape. Sa kanila magsisimula po yung triangular shape. So dito na po ako sa apex, at sa tingin ko ay sobrang taas na. So ang unang-unang gagawin ko po ay i-reduce ko na kaagad yung apex. Babawasan ko na kaagad hanggang dito. So sobrang taas na po kasi, kaya reduce ko na kaagad hanggang dito. Yan. Tapos i-wire ko naman po itong iba para makita ko yung kanyang itsura at maiporma ko na mga paps doon sa kung ano yung maganda. So ito, tatanggalin ko rin muna tong ibang branches na sa tingin ko ay hindi na kailangan. Usually mga paps, ang tinatanggal ko palagi ay yung mga nasa ilalim na branches at yung mga nasa ibabaw. So yun ang unang-unang tinitingnan ko mga paps, kasi pangit yung nandun sa ilalim tsaka sa ibabaw. So kung mapapansin nyo mga paps, merong branch dito sa harap nya na malaki. So ang plano ko ay ilalagay siya rito, dito sa tapat na to, kasi bakante po itong part na to. Siya ang gagawin kong pang fill up dito. So i-wire ko rin yan. So ito ang kagandahan mga paps sa ganitong materyales, kasi napaka-flexible. So madali pong i-bend at madaling i-wire ang ganitong klaseng materyales. Hindi ka agad-agad mga paps nagka-crack yung branches niya. So ito na nga po mga paps, at natapos ko na. Ayan, natapos ko na yung pruning. So sa ngayon ay mukhang kalbo na kalbo siya mga paps, So wag po tayo mag-alala sa ganyang itsura niya, kasi ito pong ficus na to ay sa loob lamang po ng around 2 weeks, marami na po ulit yan branches, marami na ulit shoots na lalabas na panibago, mga paps. So ayan po ang itsura niya ngayon. Kung nakikita nyo, 3-dimensional po siya. Lahat po ng sides ay merong branches na nakadistribute. Tapos itong apex, ayan, ito pong apex ay hindi lamang po isang branch, mga paps. So pag apex, ibig sabihin po not necessarily na isang branch lang. So ang apex po ay consist of many branch na nagpo-form ng kanyang parang dome doon sa taas. So ayan po siya ngayon. So tingnan po natin mga paps ang malapitan. So ayan na po siya ngayon mga paps. Ayan po yung front nya.
Yan, ikutin po natin papunta sa sides. Yan. At ito po yung back. At pabalik po sa sides. Ayan. So distributed po mga paps, at ang ganda po ng kanyang mga aerial routes. Hanggang dito na lang po muna mga paps ang ating video sa ngayong araw. Sana po ay meron kayong nakuhang idea. Sana po ay may natutunan kayong mga bagong impormasyon tungkol sa pagbobonsai. So maraming salamat mga paps doon po sa palaging sumusubaybay dito sa aking channel, palaging nandyan para sumuporta. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawa. Doon naman po sa mga bago pa lamang dito sa aking channel, sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at click nyo na rin yung like button para updated po kayo, at saka mas lumawak po ang maabot nitong aking channel. Malaking tulong po ang isang subscription nyo mga paps. So yun lamang po. Once again po, magandang buhay at happy bonsai.